I'm so excited. Super luwag. Nakataas na ngayon pa ako eh. Ayun yung dadaanan natin. Alam mo, parang gusto ko to iuwi. Isa sila ng upuan. Let's eat, guys. May view kayo dito sa Costa Coffee. Sige naman. Buksan natin. Tcharan! Yan, na-excite ako. Hindi ko alam kung bakit. Ayun na, boarding na pala. Hi guys, welcome to another vlog and good morning from London Heathrow. I'm very excited sa vlog na to guys kasi we're going back home to the Philippines. So nandito tayo ngayon sa London Heathrow. Nag-Uber lang kami papunta dito. Took us mga 1 hour. Okay po. Ayan, so nag-Uber kami dito from north sa place namin, sa area namin. So that took us 1 hour papunta dito sa London Heathrow Terminal 4. 73.82 yung Uber namin. So okay na rin yun kasi tig-dalawa kaming bagahe ni Ed. Munting nga hindi magkasya kasi yung binok namin XL pero medyo maliit yung car ni Kuya. Pero nagkasya naman. Yung dalawang hand carry namin nasa front, tapos kami ni Ed nasa gitna, dalawa. Kasama yung dalawang personal bags namin. Tapos yung tig-dalawang 25 kilo na luggage namin nandun sa likod. Nagkasya naman siya. Pero saktong-sakto lang. Siguro kung meron pa kami isang luggage, hindi na siya kakasya. So, kailangan mo i-cancel yan at mag-rebook. So, yun guys. Ang journey natin today will be... Ang sasakyan natin pala is Kuwait Airways. So, kahapon, nag-check-in na ako. Doon ka palang pipili ng upuan mo. So, nakapili ako ng seat namin. Parang ang luwag nung ano namin eh. Ang luwag nung plane namin. Kaya marami kaming option. So, pinili ko na yung medyo nasa window seat. Wala pa kaming gate. So, 2:30 pa ipapakita yung gate sa mga board. So, inaantay pa namin. Pwede pa kami maglipot-lipot dito. Ang flight namin is 3:45 PM. Tapos, ang flight from London to Kuwait, kasi dun yung layover namin, mga 7 hours, around 7 hours. Tapos pagdating namin sa Kuwait, 12 midnight na, Kuwait time. Tapos meron kaming 1 hour na layover lang. Tapos flight na ulit sa Manila. Dating na namin sa Philippines is 5:20 PM. So I'm very excited. Alam mo, ang ganda ng oras na to na hapon, 3:45 PM. Unang-una, walang hassle sa biyahe ng Uber. Super smooth, walang traffic. Kasi may time nung last year, umuwi kami sa Philippines, na traffic kami, maaga yung flight namin. So, ang hassle talaga. Nahassle lang ako today kasi nga, di ba? Kung nakita niyo sa previous vlog nung si Alex pumunta dito, inakyat ko yung mga maleta niya. Nasa 3rd floor kasi kami ng flat. So yun yung challenge lang kanina. Pero after that, super smooth na. Ang bilis-bilis namin nakarating dito. Actually, less than 1 hour lang yung biyahe namin. Tapos guys, walang masyadong tao sa airport ng ganitong oras. Wala kang kasabay sa security, sa check-in, wala. Super bilis. Pagdating ka sa check-in, ako na. Tapos sa security, wala kang kasabay, hindi ka makikipag-agawan ng tray. Doon pa naman ako nahahassle kasi dalawa yung dala kong laptop. So, di ba kailangan i-take out yun sa bag. Pero dito, hindi na pina-take out. Kaya super bilis talaga na nangyari sa akin sa security. Yung wala kang kahassle-hassle. Minsan after ng security, parang haggard ka na, di ba? Tapos, dito pala sa London, walang immigration. So, ang immigration na namin sa Philippines. So, ang hiningi lang sa amin sa check-in is passport lang. Tapos, kinilo lang yung mga bagahe namin. Buti wala kaming sobra. Tapos, tinry ko, sabi ko, meron kasi akong personal bag at saka yung carry-on na bag. Sabi ko, kung pwede i-check-in na rin yung maliit. Hindi pwede sa Kuwait. Pero sa iba kasi pinapayagan yun eh. Siguro, maybe sa domestic ko na try yun. Siguro pag international, hindi talaga pwede. So, dala-dala ko yung carry-on ko at saka yung personal bag. Tapos, ito 4 lang. Ay, hindi. Yung carry-on ko 4 lang. Kasi sabi niya, pwede ko naman daw ilagay itong bag ko. Ito mas mabigat kasi ito. Kasi nandito yung mga gadgets ko, mga laptop. So, ayun guys, siguro kakain muna kami. So, ayun, napakaganda ng oras na to.
for me, siguro ganito na lang kami lagi. Hindi ka gigising ng maaga, walang traffic, hindi ka matatakot malate, tas wala ka masyadong kasabay sa airport. So, perfect talaga ang nangyari today. Sana tuloy-tuloy yan hanggang Manila. Lipot-lipot lang muna kami dito sa airport. Update ko kayo kapag meron na kaming gate. Tapos, konting shopping na pasalubong. So, let's go. Kasi meron dito parang mga sa convenience store na mga meal deal. 3 pounds for 2. Mix and match. Ayan. So, parang drinks siya. And then meal. For 3 pounds, mura na yan. Siguro kasi, mas sa ibang convenience store, parang 5 for a meal deal. Pero kasi yon merong kasamang snack. Ayan, ikot lang muna tayo dito sa airport habang nag-aantay ng boarding. Siguro kakain muna saglit. Kasi medyo gutom kami. Although kumain kami ng breakfast. So, ay, may Hamleys dito. Tignan natin yung Hamleys. Kasi gusto kong ibili yung pamangkin ko ng ng pasalubong. Pero maliliit na lang siguro kasi sa carry-on ko lang ilalagay. Pasok tayo sa Hamleys. Guys, nandito tayo sa Hamleys. Yan, tumitingin lang ako ng mga pwedeng pampasalubong sa mga pamangkin. Wow. Ito si Alden, mahilig sa Pokemon. Siguro maliliit na lang kasi lalagay ko lang siya sa cabin luggage. Sa mga maliliit na lang mabibili ko. Pero at least, Hamleys siya, di ba? From Hamleys. Si Alden kasi mahilig sa Pokemon. So, I think, okay to. Tapos, parang si Punchkun pa yung isa. Ito na lang kaya kay Alden. Kasi, tinanong ko siya kung anong gusto niya. Hindi daw siya sure. Ang ganda din ito. Magka-price sila. Pero ito kasi dalawa. Tapos, cute. Pareho. Ano kaya? Yung dalawa. Ito naman yung mga si ito naman si Pikachu. Wala, hindi ko nakilala yung isa. Kilala ko lang yung 152 Pokemons eh. Pero parang ito, dahil kay Punchkun. Tapos ang cute ng elephant. Sige, mamaya. Balikan natin yan. Ikot pa ako. Pwede rin to. Cute. Minecraft. May din sa Minecraft yun. Si Alec naman, alam ko, parang gusto niya is yung Labubu. Although may bigay pa ka sa kanyang Labubu. Gusto niya Labubu. Dito naman sa W. Smith, nakita ko yung gusto ni AJ. Ito, yung pistachio chocolate. Yan, bibili tayo nito. At saka siguro ito na lang. Para milk and white chocolate. Tapos may extra dark, hazelnut. Yan, 14 for this, 14 pounds. 14.99 ito, 9.99. Although ito yung favorite ko eh. Milk chocolate lang. Pero siguro lang tayo mag-assorted kasi para iba-iba matry nila. Ang cute ng Big Ben. Ang laman niya ay mga Devon Toffee. Sa mga ganun. 12.99 siya. So ano kaya? Big Ben or yung mga ganito? So parang alkansya din siya. Ito naman KitKat, ang cute. KitKat na pose. Telephone booth to. Kuha na tayo ng basket. Kasi malapit na yung 1 hour na lang kami. So, ayan, bilhin na natin tong pistachio for AJ. Tapos yung assorted. Iniisip ko kung bibili pa ako nito eh. Yung Lind na milk lang. Sige na nga. Please remember your card and thank you for shopping with us. Ito na yung pinaka-peaceful ko na
biyahe from bahay to airport. Tapos yung lahat, check-in, tsaka security dito sa airport. Tapos ang calm-calm ng London Heathrow ngayon. So, ang sarap maglibot-libot, tingin-tingin, tas maaga pa kami nakadating. So, after natin maglibot-libot dito, punta na tayo sa gate natin. Meron na pala tong sauce. Kumuha pa ako ng toyo. Ano tong sa akin? Salmon poke. So, parang ano siya, seaweed, salmon, tas may edamame, avocado. Anong gulay ito? Tapos may rice. Tapos may beef. Let's eat, guys. Si Edmar, ang order niya ay chicken. Smoke ba yan or yung spicy? Smoke. Mm. Kuwait, KU102 yung ano namin, flight. Tapos go to gate 7 daw. Kaya malapit na naman yun dito. Ayun yung gate natin, guys. Papunta sa right. Gate 7 tayo. Tapos dito, merong duty free. So, ang daming sale dito. Tapos, ayun o, 50% off. Mga alak pala to. Pero may mga sale din. Dito na. So, malapit siya sa Costa Coffee. So, ayan guys, may view kayo dito sa Costa Coffee. Kapag gusto nyo mag coffee habang waiting. Tapos nauna na si Ed, ayun siya. Dito yung ano namin, gate. Ayun na, boarding na pala. Let's go. Dalawa na yung binigay sa aming boarding pass. Yung para sa London to Kuwait. Kuwait to Manila. Thank you. I'm so excited! Pauwi na! Philippines, may initan na tayo. Hindi ko na-expect na super ako may excite umuwi, guys. As in, super excited talaga ako umuwi. Kasi siguro, second time ko na. So parang, alam ko na ulit yung gagawin. Yung parang masaya talaga pag umuwi. Pero sa susunod, tignan naman natin kung uuwi tayo ng ibang month. Kasi last year, March din ba kami? March din kami nakauwi. Tapos this year, March din. Parang gusto ko naman next time, December, para Christmas ulit sa Philippines. So, let's manifest that. Yan, nakaupo na tayo guys. Nandito tayo sa 29A window seat. Yan, na-excite ako. Hindi ko alam kung bakit. Nung nakita ko lalo yung mga unan. Kasi meron tayong ito ay parang warmer, makumot. Tapos meron tayong pillow. Pwede pa lang hindi na tayo magdala ng neck pillow. Pero okay pa rin may neck pillow, di ba? Sa last namin, parang nagbibigay sila parang during flight na. Pero ito, makikita mo na siya sa upuan mo. Kaya parang nakaka-surprise pala yun. Na parang, wow! Meron tayong warmer at saka ulan. Kaya na-excite ako. Ang ganda naman sa mata nung ano. Although yung Philippine Airlines, di ba, blue rin. Pero ito, parang ang ano niya. Parang mas maluwag yung legs. Parang ang expensive nung color nung blue and white niya ng Kuwait Airways. So, tignan natin yung daloy ng flight natin. Update ko kayo, guys. Tapos, visit natin yung laboratory nila. Mag-ano tayo, maghilamos, mag-freshen up bago bumaba, mag-toothbrush para maano natin, ma-utilize natin yung nila, lavatory. Enjoy natin. Ewan ko, may ano ako may energy ako ngayon na mag-try. So, yun guys. I'm so excited. Siguro mga 1 hour paglipad yung first meal. And update ko kayo guys. So excited. Guys, napansin ni Ed, sabi niya, parang na-compare niya na parang mas malaki yung legroom nito. Kesa sa, for me, sa Cathay, sa Saudi, at saka sa Gulf. Yeah.
hindi na No? na-stress yung legs ko. Oo. Mas malaki yung ano niya. Mas malaki yung leg room niya. Tingnan nyo naman. Ayan guys, tingnan nyo naman oh. May ganito pa. Hindi nga, seryoso. Di ba? Maganda yung leg room niya. Totoo yung sinabi ni Ed. Galing mo ah. Tapos sabi niya, mas malaki daw yung pilo. Oo nga naman, malaki siya. Pwede mo siyang tunguhan. Pwede mo siyang Kuwait Airways. Alam mo, parang gusto ko to iuwi. Kaso nga lang, baka hassle. Pero kasya to sa bag ko. sa malala. Hindi, pwede na yan. Kasi hindi na nila to ipapagamit, no? Hindi na nila ipapagamit ulit. So, yun na yan. Ito yung screen natin. 29A tayo. London to Kuwait International Airport. Start natin. English. Favorite ko yan. 3 Idiots. Thank you, yan. May pinigay pang headset. So, gusto kong makita yung ano yung parang gallery. Palitan international tayo. Yeah. Oo, ayan. Hollywood. Dead of Winter. Ano kayo maganda? Fantastic Four. Ito, maganda to. Nakakatawa yan. Kay Liam Neeson. Weapons, yan. Ito hindi ko pa rin napapanood. Kaya, pag natapos natin ulitin yung mga napanood na natin, then papanoorin ko rin yan. Grabe, no? Parang ang daming, parang 18 hours diretso. 7 hours lang naman tayo dito. Pero buti na tayo mga good watch. Medyo swerte talaga tayo sa flight. Alam niyo guys, sobrang konti ng passenger. Wala kaming katabi dito ni Ed. Yung sa likod ko, nakahiga na siya ng diretso. Yung nasa harap namin, nakahiga na rin siya ng diretso. Tapos yung nasa gilid namin, yung nasa aisle sa gitna, wala din siyang katabi. Tapos yung harap at likod niya, walang nakaupo. Yung nasa kabilang side na kahilera namin, mag-isa lang din siya. Hindi ko alam kung pwede kong pakita sa inyo. Kasi gising yung iba. Super luwag. Nakataas na ngayon pa ako eh. And tapos si Ed, umihiga siya dun sa dulo. Ang na-appreciate pa namin dito sa Kuwait Airlines, di ba sabi namin parang ang ganda ng leg room. Tapos yung paghiga pa nito, yung pag-recline pa nitong seat, talagang yung parang makakatulog ka. Tapos bumaba ka lang ng konting ganito. Talagang yung hindi ka parang nakatayo. Hindi ko alam kung obvious sa video, pero super siya ma-recline. Mamaya papakita ko sa inyo yung yung difference nung recline at hindi naka-recline. Pero ito yung pinaka mababang nare-recline na experience ko ever sa mga nasakyan ko, aeroplano. Kasi ang laki pa ng leg room, di ba? Tapos wala pang mga tao, kaya nakaka-stretch kami dito. Ayun guys, nagsiserve na sila ng mga drinks. Grabe, napakaswerte namin. I don't know why. Thank you, Lord. Tapos 5 hours lang pala yung 5 hours lang pala yung biyahe. Ayun 4 hours and 39 minutes na lang. Tapos time since departure, nakaka 49 minutes na kami. We are 2,476 miles. Nandito na tayo sa Frankfurt. Ayun yung dadaanan natin. Guys, liwanag pa sa labas. 3 hours pala yung niya. 3 hours yung time difference ng London to Kuwait. Ayun guys, so tig-isa talaga sila ng tig-isa sila ng upuan. Grabe. Ang worry ko lang naman tuwing lumilipad, kasi gusto ko ang window seat, diba? Ang worry ko is yung kailangan mo mag-excuse sa tao na nasa aisle kung magsi-CR ka, nawala yung worry natin na yun. Tapos yung recline seat, wala din tayong worry about that. And yung sa security sa airport, wala din yung worry natin for that for this flight. So far so smooth, so far so good. 1 hour na kasi, so na yata, meal na yata yung sinaserve nila. Ed, meal na ba yung sinaserve nila? Yeah, meal na yung sinaserve nila. So kakain na pala tayo guys. Sakto, gutom na tayo. Guys, narinig ko chicken biryani. Parang yun yung gusto ko. I have the same. Yeah. So nag-chicken biryani kami ni Ed. Ito na. Guys, so ito yung dessert muna. Siya parang jelly na chocolate cream. Parang may pagka-mousse.
Tapos, parang pesto penne to na may gulay. Then, meron tayong bread, water, Biryani. tapos salad dressing. Salad to. So, salad pala yan. Vinaigrette pala siya. Ano to? Crockston. Cheese. Cheddar cheese. Lamig niya. Malamig siya, guys. And then, butter. Buksan natin. Charan! Ayan. Same kami ni Edo. Yun siya. Doon siya sa kabila. Ayan. So, kain muna tayo and then, syempre, manonood tayo ng movie. Orange juice, please. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Ayan, guys. Anything for you, so? Gusto ko na extra Yes. Pwede ba? Ayan. Humingi ako ng orange juice. Tapos si Ed, humingi siya ng extra na 7-Up. So, humingi din ako. Ayan. Kain tayo, guys. Grabe yung saya, guys. Kasi, alam mo yun, meron kalagayan dito ng things. Hindi na sa'yo lahat. Tapos meron ka pang extra table. Diba nalagay ko pa yung camera? Usually, nag-struggle na ako niyan sa sobrang daming gamit. Tapos lagi nalalaglag. So, manonood tayo ng weapons habang kumakain. Taste test natin ang biryani, chicken biryani. Sarap. Sarap siya. Sobrang malasa, guys. Sarap. Masarap. Guys, nung una akala ko parang magiging bland siya pero super super malasa siya. Kahit ganyan tignan niyan. Ang lasa niya, guys. So masabog yung flavor niya. Hindi ko na-expect, ang sarap. Grabe hindi naman to hindi naman sponsored tong Kuwait Airlines pero super good siya sa akin. So far, so good. Guys, try natin yung dessert. Parang chocolate siya eh. Na parang jiggly. Ooh. Hindi siya yung parang gelatin pala, guys. Creamy siya na parang tiramisu. Pero chocolate. Oh, sarap. Ganito yung texture niya, guys. Tiramisu siya. Sarap. May natin ubusin. Guys, so far parang ang yabang ng Kuwait. Kasi parang wala pa akong marereklamo sa kanya. As in talagang na-defeat niya yung mga pwedeng discomfort ng isang passenger. Para sa akin pero kasi parang yun din naman yung usual na discomfort ng mga passengers, di ba? Yung maliit na legroom, yung hindi masyadong nare-recline. Although itong yung wala masyadong passenger, minsan lang naman siguro yung solid ang food ng Kuwait Airlines. Promise. Hindi ako mapapahiya. Hindi kong ganito ulit yung yung sinaserve nila. Sarap. Ang sarap. Tiramisu pala yun. Yes, please. Coffee daw, coffee. Siyempre, kailangan natin yun. Yun. Sa coffee pala yung basa nila. Thank you. Get to this. Thank you. Coffee pala yun. Yes. Buti nasa tiramisu na tayo. Kuwait. Sugar. Guys, sabi ko, para saan yung baso? Sa coffee pala yun. So, sinerve nila ng parang mga 10 minutes after mag-serve ng ng meal. Yan, saktong-sakto sa dessert natin, guys.
Okay lang. Okay lang yung coffee. At least coffee, di ba? Black coffee lang naman yun. So, ang di na lang natin natatry, etong bread nila. So, try na lang din natin. Buksan ko na rin. Tapos, kung hindi natin mauubos, kainin ko na lang mamaya. Kasi parang, gusto ko pa to i-save. Kasi baka mag-collect na sila ng ng trash. Tikman natin ang bread. Ayan. Yung normal na bread sa mga flights, medyo mas salty siya, gano'n. So pag nilagyan mo siya ng butter, mas masarap siya. Although okay sana kung merong hindi kasi salty yung bread eh. So dapat hindi nga jam. Butter and cheese. Mga natin ang butter nila. With butter. Tapos kape oh. Oh, so meron nga rin palang water guys. Pero mamaya na tayo mag-water. Curious ako sa cheese. Piling ko ilalagay ito sa salad or sa bread din. Pero tikman natin yung cheese. Kasi parang ang special nyo. Ang brand niya is Crockston Manor. So ano kayo meron dito sa cheese na to at ang lamig-lamig. Tignan natin. Parang siyang light na cheddar cheese. Cheddar cheese siya, pero parang light na may pagka-sweet. Yeah, masarap siya. Parang bagay siya sa mga charcuterie. Parang gano'n. Hindi siya yung matapang na cheddar. Parang light cheddar. Tapos creamy siya. Grabe Qatar Airways Gusto ko pa naman, sabi ko mag-try ng ibang airlines para ma-share ko yung experience. Pero parang na-spoil ako sa sa Qatar Airways. Kasi diba, ang haba ng flight eh. So parang gusto mo na yung pinaka-komportable. Parang nakakailan na ba tayong sakay na long flight? 3. Pero so far, ito yung pinaka-smooth talaga and very comfortable. Sarap pa ng food. Wala pa tayo sa kalahati guys. Meron pa tayong Kuwait na Manila. Sarap ng bread guys. Sabi ko itatabi ko, naubos ko na. Pero humingi si Ed kalahati. Nagustuhan din niya. Ang sarap niya kasi sa butter. Tapos may kape pa. Alam niyo naman ako guys. Kapag kape, kailangan merong inunguya. Guys, wait, may nangyayari. Nagpapakonnect sila ng internet. Ayun guys. Ewan ko kung may bayad. Nagpakonnect sila lahat eh. Internet. Messaging 0. Messaging lang. Find more options naman. Messaging lang siguro. Yung kagaya yung kay Alex dati. Mabilis lang to. So, try natin i-purchase yung messaging 0. Perfect ka na Kuwait kapag okay ito. Lagay tayong email. Email, submitting, processing, verify, success. Meron ka na. You are connected. Ikaw din? Mga text-text lang. Sa iMessage lang. Try natin message si Alex. Replying si Alex.
Ha? Nagre-reply si Alex. Kita ba? Ayun o. Ayun o, nagre-reply siya. Wow, nice naman. Parang 11/10 na si Kuwait, guys. May pailaw. May pailaw pa. Narinig yata. Alam mo naman nun, nung sinabi kong 11/10, bigla umilaw. Kaya nga gumanda yung ilaw. Nung sabi ko 11/10, gumanda yung ilaw. Buti na. Alam nyo guys, sasabihin ko sana kanina, yung vibe dito sa loob ng airplane, yung parang pupunta sa Ibiza, yung parang mga party islands sa ganyan. Tapos biglang ganito. Kasi ganun yung vibe dito sa loob. Yung parang iba talaga yung vibe, guys. Ewan ko. At saka parang nagmumukha ng sponsor tong video na to for Kuwait. Eh, hindi naman siya sponsored, guys. Siguro kasi good mood ako at ang ganda ng mga nangyari kanina. Tapos kaya na-appreciate ko ng sobra bawat maliit na bagay. Pero, totoo naman talaga, masarap yung pagkain. Ang ganda nung ang comfortable dito sa loob. Pero ewan ko na lang kung tatlo kami dito, no? Pero leg room, tsaka yung recline, perfect talaga kahit tatlo kami dito. Tapos meron pang messaging. Bra. Sumagot si Alex. Nag-reply si Alex, bra. Kausapin ko muna si Alex. 5:50 PM. Tapos biglang dumilim kanina. Pero kanina pa dumilim. Siguro nag-change na yung time zone. Hi guys, nakatulog ako. Parang haba din ng nap ko, no? So, comfortable talaga yung seat dito sa Kuwait Airways. Kasi normally hindi talaga ako nakakatulog ng maayos kapag nasa flight. But ngayon, parang ang sarap ng tulog ko. Gusto ko lang i-check ngayon yung lavatory nila. And okay naman, malinis siya. Ano nga lang, parang di ba dapat may mga dyan, soap, lotion, pero baka kinuha na nung iba, no? So, may mirror din dito. Pero buti, may dala akong sarili ko. So, 1 hour na lang pala kami and 18 minutes bago lumapag sa Kuwait International Airport. So, mag-brush lang ako ng teeth. Guys, ito pala yung pinamigay nila. Coffee at saka Belgian chocolate na biscuits. Tapos meron mga pantimpla. Sugar, creamer, saka panghalo. And tissue. Isa lang pala yung meal kasi 5 hours lang yung flight. So mamaya yung Kuwait namin to Manila mas mahaba siya. Ito kasi parang wala pang 6 hours, 5 hours. Pero yung flight namin from Kuwait to Manila, yun yung mahaba. Pero yung layover namin, 1 hour lang sa Kuwait International Airport. So ang galing no, nakaka-chat ko si Alexis kanina pa. Hindi nawawala yung yung internet sa Messenger. Sa FaceTime, WhatsApp mo siya magagamit. So update, it's 8:29 PM. We are 1 hour away to Kuwait International Airport. So, mag-coffee muna tayo and biscuit. Tsaka nagbigay din pala sila ng tubig. Nakaka-refresh mag-freshen up sa lavatory. Parang ready ka ulit mag-coffee, magkain-kain. Ayoko na manood ng movie guys kasi hindi na rin ako aabot, di ba? Kasi 1 hour na lang, less than 1 hour na lang. Pinapanood ko na lang yung paglipad ng aeroplano across the world in 3D map. Nasaan na tayo? Mandali? Saan yan? Anong territory to? Baghdad? Syrian Desert. So malapit na. Ang Kuwait pala, malapit sa body of water. Yung city niya. Tapos, pag binaybay mo yung body of water, nandun na rin yung Abu Dhabi tsaka Dubai. Wow! Ayun guys, tayo. Tapos malapit na tayo sa Kuwait. And then, nandito pala ang Doha, Qatar, Abu Dhabi, tapos Dubai. Magkakasunod na pala sila. Gusto ko naman ma-experience next time ang Dubai. Sa mga UAE naman, no? Sana makapunta tayo sa Dubai. Hi guys, nandito na kami sa Kuwait Airport. Very simple lang yung nila, airport. Parang same sa Riyadh.
Ganun. Paglabas mo ng airplane, pagbaba mo ng elevator sa left mo, passport check na at saka security. Medyo natagal kami sa security, no? Kasi syempre lahat ng pasahero pumila pa. Dito lang kami medyo nagtagal. Konti lang naman. Tapos yung flight namin, delayed. So nagsisimula na, pero 1 hour lang. Nagsisimula na yata yung medyo natin. Konti lang naman ang inconvenience, pero ayun, paglabas pa lang sa airplane, nakita ko na sa second floor may McDonald's, Starbucks din. So ano muna tayo, explore kasi delayed tayo ng 1 hour. So dapat 2:55 kami, naging 3:55 a.m. Bakit ganun? At- Tingnan mo, ibig sabihin maaga yung dating natin. Ayan. Kasi supposed to be... Dito kami sa McDo. Yan, parang gusto ko mag-Spanish ice latte. Parang sarap, nakakatakam. Hindi ako familiar sa conversion. So lalagay ko na lang yung mga donuts sila. Chocolate walnut brownie, tapos mga cheesecake. Chocolate fudge cake. Parang sarap ng carrot cake. Ayan, nag-snacks lang kami dito ni Ed sa McDonald's kasi delayed kami ng 2 hours ba? 1 hour lang. Delayed ng 1 hour. Ayan. Hindi kami familiar sa sa conversion ng Kuwait. Saka hindi nga natin alam kung ano yung money. 750 daw. Tapos yung sa akin kasi, yung kay Ed kasi, ang kinuha niya yung ice mocha, nakasama sa parang meal deal ng McDonald's. Yung sa akin kasi, inala-cart ko siya. So, mas mahal sa akin. 3.75 Kuwait yung sa akin. Sa'yo, magkano sa'yo? 3.70. So, 0.05 lang yung difference na. Kasi yun yung parang regular na meal. So, 370. Gusto ko naman ni Ed ng ice latte. Ayan, kain muna tayo. Ang sarap ng fries nila, no? Iba yung lasa. Ang pinambayad lang namin yung Apple Pay namin, Monzo. Tapos saglit lang naman kami dito, so wala na kami money na papalit. Parang sarap. every connecting... Sarap. Masarap siya. Yeah, sarap. At tikman mo, Ed. Medyo malamig lang dito sa pwesto namin, no? Parang nakatapat yung aircon, so parang ang bilis lalamig ng pagkain natin. Sarap. Sarap ng french fries. Grabe. Ito ka nuggets kasi bagong luto. Bagong luto, yun yung maganda sa kanya. 1 KWD is equals to 2.42 pound. In peso, so ang total natin is 8.98 pounds. Oo nga, 700 nga. Ayan yung meal namin. Sa Philippines, Pwede na times rin. two na siya. Gusto. Mahal, Or mahal more, pa rin. more than. Mahal pa rin siya, pero wala kami magagawa. If you wanna snack or hintayin mo na lang yung food ng airplane. Kain lang kami guys, kasi baka lumamig to. Bye Kuwait! Parang gusto kong mag-visit ng Kuwait kasi nung nakita natin kanina, ang ganda ng city lights nila. Tapos mga buildings, ang lalaki din. And then syempre siguro Dubai din, no? My God! Gusto ko mag-UAE naman. Hi guys, so update. Nasa second flight na tayo. Ang seat natin ngayon ay 29K. So, mas marami ditong passenger guys. Kuwait to Manila. Pero luckily, wala pa rin kaming katabi dito ni Ed sa dulo. So, makakapag-share ulit kami ng gitnang upuan. Ang napansin ko lang dito sa flight na to guys, nung boarding, hindi nila priority ang mga bata. May mga bata. At saka yung mga elderly. Parang pareho ng pila. Ang priority nila is yung fast track and yung business class, yung mga ganun. So, may kasabay akong ang dami pa naman nilang anak. Parang 3 yung dala nilang anak, tas maliliit pa. So, nagtataka ko bakit hindi priority, ganun. So, yun lang naman napansin ko. Tapos, wala pa lang magazine dito, guys. Ang nakalagay lang dito, parang literature only. Yung mga, mga rules, mga in case for emergency, mga ganun na mga nakasiksik dun sa may sa pocket ng seat. Tapos, may na-discover ako, guys. Kanina kasi akala ko ganito lang to. Ang tawag dito, head support. Ganito siya, guys. Naangat siyang ganyan. Yan, akala ko ganyan lang siya kanina. Pero, nagaganda rin pala siya. Ayan. O, diba? Kahit wala kang dalang neck pillow, masasandal mo yung ulo mo ganyan pag gusto mo matulog. Although, kung sanay ka na sa neck pillow, mas maganda pa rin meron kasi malambot yun. Ito medyo matigas. Parang sandalan lang talaga siya ng ulo. Mas masarap pa rin may neck pillow. Pero kung wala kang dala, okay na to. Another plus to para sa Kuwait Airlines. So, yan. Ngayon lang ako naka-experience sa may ganito, guys. So, manonood muna ako ng movie, guys. Mahaba-haba yung biyahe natin. So, nakalagay dito 7 hours and 33 minutes ang flight natin.
from Kuwait to Manila. So almost 8 hours, no? Pero mga nakakailang minutes na rin naman tayo. So pagdating natin sa Pilipinas, mga 6 na siguro. And then makakauwi tayo ng Rizal, mga 9 na siguro. Kasi Friday traffic, ganun. So, time since departure, nakaka 34 minutes na tayo. So, 7 hours na lang, guys. Estimated time of arrival, 16:58. Nood muna tayo ng movie, tapos antayin natin yung next meal. Kasi sabi, nag-announce siguro in 30 minutes, magsaserve na sila ng first meal natin. So, nood muna ako movie. Papanoorin ko siguro, Fantastic Four na lang. Yung bago ngayon. Guys, update ko kayo mamaya. Instead, nagpe-prepare na matulog. Breakfast pala, guys. So, mamaya lunch yung tama naman kasi 4:56 a.m. So, meron dito distilled water, bread, orange juice, butter for the bread. Wala na yung cheese. Ang sarap pa naman noon. Siguro mamaya. And then, ayan, scrambled egg, sausage, and parang potato to. So, kain muna tayo, guys. Diba yung kay Ed? Parang pancake, tapos egg. May tomato. Tikman natin. Tomato nga. Tapos ito, scrambled egg. Sakto lang. Ito, guys, yung potato nila and yung scrambled egg. Medyo bland. Kasi hindi sila nagbigay ng condiments. Sausage. Bland siya. Pati yung sausage bland. Yung kay Ed, diba yung kanya? Parang pancake, tapos parang block na scrambled egg. Hindi naman kami tinanong kung anong gusto namin. Yes, meron ng downside. Yung breakfast hindi masarap. Ito yung kay Ed, tikman natin. Mas masarap yung kay Edmar. Hindi masarap yung scrambled egg, potato, and sausage. Ayan, guys, namimigay na ng coffee. Siyempre, hindi tayo hihindi sa coffee. Try natin yung bread kung yun pa din. Iba na siya, guys. Parang siya yung tinapay na sa pandikoko, pero walang palaman. Mas masarap yung kanila yung medyo salt. Try natin may butter. Ang sarap niya na may butter. Ito, guys, ang ating very late lunch. So may salad doon na may cheese. Tapos yung dessert parang pistachio cream. And then nag-order ako ng lamb. Hindi ko alam kung anong lamb to. So, biryani na lamb. Tapos parang may cream yung may cream sauce yung lamb. Let's try. Can I have one juice pa? Orange juice? Thank you. And try natin ang biryani and lamb. Oops, mainit. Ang sarap ng sauce niya. Ang sarap ng sauce niya bagay sa biryani kasi yung biryani medyo dry. Pero masarap yung texture niya. Yung sauce niya para sa mga creamy beef. Pero hindi matapang yung hindi matapang flavor. Hindi nga siya salty, kaya parang ang sarap niya dahil hindi siya super salty. Tapos yung lamb niya, hindi yung parang malansa ba? Ano ba tawag dun sa pag sa beef? Walang yung parang walang aftertaste yung beef niya. Parang meat lang talaga siya. Kaya pag pinagsama-sama ang sarap. Yung nagko-complement yung sauce sa biryani rice. Try natin yung dessert. Parang may giniling na pistachio. Tapos cream yung pistachio cream. Para siyang panna cotta. Pistachio panna cotta. Sakto lang siya. May bread ulit tayo. Tapos parang tignan natin kung kagaya nung kanina. Kagaya siya nung dinner roll siya. Kagaya siya nung first flight natin from London to Kuwait. Pero ang binigay sa amin is butter and yung cheese na triangle. Hindi kagaya ng cheese last time na yung masarap na cheese. Super sarap ng cheese na yun. Nakalimutan ko na agad kung ano yung pangalan ng brand. Pero super sarap ng aftertaste niya. Tapos meron tayong Italian dressing para dun sa salad. So kain muna ako, guys, and tutuloy ko yung Fantastic Four. Hindi ko natapos kasi ang haba ng tulog ko. Tatlong drinks na ininom ko. Coffee, Sprite, at saka juice. 1 hour na lang, guys. Hello, Manila. Hello, guys! Nakasurvive tayo ng 13-hour flight. So, from London to Kuwait, 5 hours. Tapos yung Kuwait to London natin is 8 hours. Na merong 1 hour layover. Tapos na-delay kami ng 1 hour. Medyo nalito lang kami dun sa arrival namin dito. Akala namin dadating kami ng 6.
Pero dahil pala sa time difference lang, sa time zone difference. But right now, it's 6 na nga, pero nakapagtapos na kami ng immigration, ng pag-collect ng luggage, mabilis lang naman, tsaka yung immigration mabilis lang din. Tapos paglabas mo ng aircraft, meron na dong i-scan mo lang na QR code for e-travel. So, mabilis lang din siya. Hindi mo na kailangan show kasi kapag parang nag-sign up ka ng new travel, automatic na siya sa system nila. Parang hindi na hiningi sa amin. Basta kailangan mo lang mag-sign up pa rin kasi required pa rin siya. All in all, napakaganda ng experience natin sa Kuwait. Pero syempre, kailangan natin may masabi na konti. Grabe naman yung pagkapuri ko sa Kuwait. So, yun lang. Meron silang mga breakfast na hindi masarap kasi bland. Tapos, hindi sila nagbigay ng condiments. Pwede ka mag-request pero ako kasi nahiya ako mag-request. Tapos, may time na nagbigay sila ng snacks. Tapos ang dry ng snacks kasi chips and bread. Tapos hindi sila nag-offer ng water. Very minor lang naman. Mapapalampas mo naman. Tapos yung last kong kinain, masarap siya yung biryani na biryani lamb na may creamy sauce. So okay naman siya. Consistent yung legroom ng aeroplano nila. Maluwag pa din, comfortable pa din. Actually, sa second flight, dun ako nakatulog ng mas mahaba. Isang movie lang yun yung napanood ko. Tapos sabi ko mag-edit ako, hindi na ako nakapag-edit. So nakatulog ako dun. Tapos iba pa yung position ko kasi wala kaming katabi. Nabook pala namin yung Kuwait through trip.com. 600 plus pounds siya each. Nagdagdag kami ng check-in luggage, dalawa. Tig 23 yun. Tapos bali 100 pounds each din kami ni Ed. Dalawa na yun. So, total 700 plus. Mga ganun yung namin. Mura na yan for a flight from London to the Philippines. 1 hour lang yung layover namin and very, very comfortable and convenient naman. Wala masyadong hassle sa flight na to. So, very, very thankful. Thank you, Lord. Hindi ko alam kung mag-vlog ako sa Philippines. Tatry ko na lang pero I'll make sure na i-vlog ko yung travel namin sa Korea. So watch out for that, guys. And thank you. Pagbalik natin sa London, explore natin ang London in spring. So yun lang, guys. Thank you so much. Medyo mainit na dito sa Philippines. Malapit na kami sa pinto. So guys, thank you so much sa pagsama sa amin dito sa aming trip. Watch out for our other vlogs and I'll see you in the next one. Bye! Welcome to the Philippines!